Ito lang ang tanging pagkakataon sa Biblia na sinabi ng Diyos na siya'y nagsisi. Hindi ito pagkakamali. Ito'y matinding dalamhati. Nakita niya kung ano na tayo at nasaktan ang kanyang puso. Bago ang baha, bago ang arka, may isang huling babala. Karamihan ay hindi nakinig. May isang lalaking sumunod. At ang nangyari pagkatapos ay tuluyang nagbago sa buong daigdig. Genesis Kabanata 5 talata 1 hanggang 31. Ang talaan ng lahi, edad, at kamatayan ng mga patriarka, mula kay Adan hanggang kay Noe. Ang pag-akyat ni Henok. Isa ito ang aklat ng lahi ni Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya siya ayon sa kanyang wangis. 2 lalaki at babae ang kanyang nilikha. Binasbasan niya sila at tinawag na Adan sa araw na sila'y nilikha. 3 si Adan ay nabuhay ng 130 taon at nagkaanak ng lalaking kawangis niya at tinawag ang pangalan nitong Set. 4 pagkapanganak kay Set, nabuhay pa si Adan ng 800 taon at nagkaanak ng iba pang mga anak na lalaki at babae. 5 ang lahat ng taon na nabuhay si Adan ay 930 at siya'y namatay. 6 si Set ay nabuhay ng 105 taon at nagkaanak ng si Enos. Ito pagkapanganak kay Enos, nabuhay pa si Set ng 807 taon at nagkaanak pa ng mga anak na lalaki at babae. 8 ang kabuuang taon ng buhay ni Set ay 912 at siya'y namatay. 9 si Enos ay nabuhay ng 70 taon at nagkaanak ng si Cainan. 10 pagkapanganak kay Cainan, nabuhay pa si Enos ng 815 taon at nagkaanak pa ng mga anak na lalaki at babae. 11 ang kabuuang taon ng buhay ni Enos ay 905 at siya'y namatay. 12 si Cainan ay nabuhay ng 70 taon at nagkaanak ng si Malaleel. 13 pagkapanganak kay Malaleel, nabuhay pa si Cainan ng 840 taon at nagkaanak pa ng mga anak na lalaki at babae. 14 na ang kabuuang taon ng buhay ni Cainan ay 910 at siya'y namatay. 15 si Malaleel ay nabuhay ng 65 taon at nagkaanak ng si Jared. 16 na pagkapanganak kay Jared, nabuhay pa si Malaleel ng 830 taon at nagkaanak pa ng mga anak na lalaki at babae. 17 ang kabuuang taon ng buhay ni Malaleel ay 875 at siya'y namatay. 18 si Jared ay nabuhay ng 162 taon at nagkaanak ng si Henok. 19 pagkapanganak kay Henok, nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nagkaanak pa ng mga anak na lalaki at babae. 20 ang kabuuang taon ng buhay ni Jared ay 962 at siya'y namatay. 21 si Henok ay nabuhay ng 65 taon at nagkaanak ng si Matusalem. 22 si Henok ay lumakad na kasama ng Diyos pagkasilang kay Matusalem sa loob ng 300 taon at nagkaanak pa ng mga anak na lalaki at babae. 23 ang kabuuang taon ng buhay ni Henok ay 365. 24 si Henok ay lumakad na kasama ng Diyos at siya'y nawala na sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. 25 si Matusalem ay nabuhay ng 187 taon at nagkaanak ng si Lamek. 26 pagkapanganak kay Lamek, nabuhay pa si Matusalem ng 782 taon at nagkaanak pa ng mga anak na lalaki at babae. 27 ang kabuuang taon ng buhay ni Matusalem ay 960 at siya'y namatay. 28 si Lamek ay nabuhay ng 182 taon at nagkaanak ng isang anak. 29 at tinawag niyang Noe ang pangalan nito, na sinasabi, ang batang ito ang aliw sa ating paggawa at sa hirap ng ating mga kamay, na galing sa lupang isinumpa ng Panginoon. 30 pagkapanganak kay Noe, nabuhay pa si Lamek ng 575 taon at nagkaanak pa ng mga anak na lalaki at babae. 31 ang kabuuang taon ng buhay ni Lamek ay 777 at siya'y namatay. At si Noe, nang siya'y 500 taon na, ay nagaanak ng sina Sem, Cham, at Japhet. Genesis Kabanata 6, 1 hanggang 22. Ang kasalanan ng tao ang dahilan ng delubyo. Si Noe ay inutusan na gumawa ng isang arka. Isa nang ang mga tao ay nagsimulang dumami sa balat ng lupa at nagkaanak ng mga babae. 2 nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao. Kaya sila'y pumili ng kanilang mapapangasawa. 3 at sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi mananatili sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y laman lamang. Kaya't ang kanyang mga araw ay magiging 120. 4 sa mga araw na iyon ay may mga higante sa lupa. At matapos makipag-isa ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao, at magkaanak sila, ito ang mga makapangyarihang lalaki noong unang panahon, mga tanyag sa pangalan. 5 at nakita ng Diyos na napakalaki ng kasamaan ng tao sa lupa, at ang bawat kaisipan ng kanyang puso ay puro kasamaan sa lahat ng oras.
At nagsisi ang Panginoon na nilikha niya ang tao sa lupa, at nalungkot siya ng labis sa kanyang puso. 7 Kaya't sinabi niya, lilipulin ko mula sa ibabaw ng lupa ang taong aking nilikha, mula sa tao hanggang sa hayop, mga gumagapang, at mga ibon sa himpapawid, sapagkat ikinalulungkot kong nilikha ko sila. 8 Ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. 9 Ito ang talaan ng mga salinlahi ni Noe. Si Noe ay isa matuwid at walang kapintasan na tao sa kanyang panahon, lumakad siya kasama ng Diyos. 10 Siya'y nagkaanak ng 3 lalaki, sina Sem, Cham, at Japhet. 11 Ang lupa ay naging tiwali sa harapan ng Diyos at napuno ng karahasan. 12 At nakita ng Diyos ang lupa, at ito'y tunay ngang napakasama, sapagkat pinasama ng lahat ng laman ang kanilang mga daan sa lupa. 13 Kaya't sinabi ng Diyos kay Noe, dumating na ang wakas ng lahat ng laman sa aking harapan, sapagkat ang lupa ay puno ng karahasan dahil sa kanila, kaya lilipulin ko sila, pati ang lupa. 14 Na, gumawa ka ng isang arka mula sa kahoy na gopher. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran sa loob at labas. 15 Ganito mo ito gagawin, ang haba ng arka ay 300 siko, ang lapad ay 50 siko, at ang taas ay 30 siko. 16 Na, gumawa ka ng bintana para sa arka, at tapusin mo ito sa taas na 1 siko. Ilagay mo ang pinto sa tagiliran ng arka, at gumawa ka ng mga palapag, pangibaba, gitna, at itaas. 17 At narito, ako'y magdadala ng baha ng malalaking tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga ng buhay sa ilalim ng langit, lahat ng nasa lupa ay mamamatay. 18 Ngunit makikipagtipan ako sa iyo, at ikaw ay papasok sa arka, ikaw at ang iyong mga anak, ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak. 19 At mula sa bawat nilikha may buhay, ay magpapasok ka ng tig-isa ng bawat uri sa arka, upang manatiling buhay kasama mo, isang lalaki at isang babae ang mga ito. 20 Sa mga ibon ayon sa kanilang uri, at sa mga hayop ayon sa kanilang uri, at sa bawat gumagapang sa lupa ayon sa kanilang uri, 2 magkapares ang papasok sa iyo upang mabuhay. 21 At ikaw ay kumuha ng lahat ng pagkaing maaring kainin, at tipunin mo ito sa iyo, ito'y magiging pagkain mo at nila. 22 At ginawa ni Noe ang lahat ayon sa iniutos ng Diyos sa kanya, ginawa niya ang lahat. Sumunod si Noe, habang ang mundo'y nagbibingi-bingihan. Ngunit nang dumating ang ulan, huli na ang lahat. Hindi ito basta kasaysayan lamang. Isa itong babala at salamin. Makikinig ba tayo kung mangyari ulit ito? Kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, huwag mong sarilinin. I-like mo ang video, i-share mo, mag-comment, at mag-subscribe dahil simula pa lang ito.